Alam mo ba, may mga pamilyang Pilipino na sa araw-araw, pinagkakasya lang ang 600 pesos para sa pagkain, renta, kuryente, tubig, at edukasyon ng 2 hanggang 4 na anak. Sa kabila ng mahal ng bilihin, siksik, tipid, kayod, at dasal ang puhunan para maitaguyod ang kanilang pamilya, imposible para sa iba. Pero sa diskarte at sipag, nagiging sapat. Ito ang top 10 diskarte para mabuhay araw-araw sa 600 pesos. Pero bago yon, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe. For more contents like this, let's get started. Top 15. Mahigpit na budget notebook. Unang diskarte, budget plan. Araw-araw planado ang gastos. 200 pesos para sa pagkain, 200 para sa school needs, 200 para sa renta, kuryente, tubig at iba pang bills. Araw-araw planado ang pera gamit ang simpleng notebook at ballpen. Bawat piso may pupuntahan. Pagkain, bills, renta, pang-eskwela, walang lusot ang gastos. Top 14. Palengke sa umaga. Maagang namimili para makuha ang presyong bagsak, pinakasariwang karne o isda ang bibilhin. Mas mura sa madaling araw kaysa tanghali o hapon. Tipid na, sigurado pa sa quality. Top 13. Tanim sa bakuran. Libre ang gulay kung may sipag. Bawas gastos. Sigurado pang sariwa. May maliit na taniman ng gulay sa likod bahay. Libre na ang talbos, malunggay, at kamote. Dagdag ulam kung kapos ang budget. Top 12. Tingian sa palengke. Para walang sayang, walang tira. Hindi bumibili ng maramihan kung walang pangtago. Kalahating kilo ng bigas. 2 pirasong itlog. Sapat na sa isang kainan. Wala nang tira-tirang nasasayang. Ulam, basta kayang bumusog. Ayos na. Top 11. May extra income si nanay. Konting laba o benta ng kakanin. Dagdag pambili ng bigas o pambaon. Habang nag-aalaga ng bata, naglalaba o nagbebenta si nanay. Pwedeng kakanin, ukay, o banana cue sa kanto. Kahit konti, malaking tulong sa pang-araw-araw. Top 10. Si tatay na may extra trabaho din. Si tatay na hindi umaasa sa isa lang. Pag day off, hanap agad ng sideline. Pwedeng construction, tadyak, o delivery. Basta may oras, tuloy ang kita. Top 9. Tipid sa kuryente at tubig. Bawal ang nakabukas na ilaw at gripo kung walang nagamit. Hangin muna sa bintana bago electric fan. Electric fan lang pag sobrang init. Mas okay buksan ang bintana. Bawas singil sa Meralco. Top 8. Scholarship at public school. Public school ang mga bata para libre ang tuition. Kung masipag, may scholarship at allowance paminsan. Laking tipid para sa pamilya. Top 7. Second-hand school supplies. Hindi kailangan lahat bago. Ang bag, notebook, at uniform. Mana-mana lang sa kuya o ate. Basta maayos pa. Kayang-kaya pa. Sandali lang mga kabida. Kung interesado rin kayo sa mga misteryoso at kakaibang kwentong katulad nito, panoorin nyo na ang trahedya sa likod ng pinakapinag-usapang Chop Chop Lady ng dekada 90. Ang link ng video ay nasa description sa ibaba. Kung trip nyo ang true crime at creepy history, i-follow nyo na rin ang Morgue Diaries. Balik tayo sa listahan. Top 6. Libre ang aliw. Hindi kailangan ng mall o gadget. Basta magkakasama, masaya na. Walang budget sa gala. Okay lang. Manood na lang sa telebisyon na may kasamang kwentuhan. Sapat na. Bonding pa ng pamilya. Top 5. Sari-sari store utang. Minsan talagang kailangan umutang sa tindahan. Bigas, asukal, sardinas. Pero siguradong bayad pag may kita para walang abono. Para good shot pa rin kay aling tindera. Top 4. Resibo challenge. Lahat ng resibo itinatabi at tinitsek para alam kung saan napupunta ang pera.
at kung ano ang pwede pang tipirin. Budget tracking, level up. Top 3, Piso Ipon Challenge. Kahit bariya, inipon ni nanay at tatay, pwedeng pang project ng bata o emergency fund. Unti-unti, dadami din yan. Top 2, Magambag ang lahat. Kahit bata, natuturuan magtipid at tumulong. Si ate marunong magbantay kay bunso para makapag-sideline si nanay. Si kuya nag-extra gawa ng assignment para may pang-eskwela. Basta lahat may ambag, mas magaan ang buhay. Top 1, dasal at diskarte. Sa huli, dasal pa rin ang sandigan. Lahat ng hirap at tipid, gumagaan kapag may tiwala sa itaas. Sama-sama, tuloy ang laban. Diyan kumakapit ang pamilya. Basta sama-sama. Kahit maliit, sapat na. At eto pa ang bonus books para ma-level up ang diskarte sa pera. Number 1, The Richest Man in Babylon by George Clason. Simple lang pero solid. Mga kwento at aral sa pagtitipid, pag-iipon, at pagpalago ng pera. Napaka-classic at hindi boring basahin. Old school tipid mindset. Pero timeless. Number 2, Ipon Diary by Chinky Tan. Pinoy na Pinoy. Swak sa atin. Madaling intindihin. Maraming hugot. At praktikal na diskarte kung paano mag-ipon kahit maliit lang kita. Para kang pinapagalitan ni Kuya Chinky. Pero para gumising ka. Number 3, Your Money or Your Life by Vicky Robin and Joe Dominguez. Kung gusto mong seryosohin ang budgeting at buhay tipid, eto na yon. Tuturuan ka kung paano i-track ang gastos, alamin ang enough, at i-prioritize ang tunay na mahalaga. Perfect para sa simpleng pamilya na gustong makaahon. Kahit 600 pesos lang ang budget mo. Kung may alam ka, may laban ka. Magbasa, mag-aral, diskarte at kaalaman ang puhunan sa mas maayos na buhay. Sa 600 pesos, walang sobra. Pero may pag-asa dahil sa sipag, tiyaga at pagmamahal. Tuloy ang buhay. Kaya sana, matuto rin tayong maging mabuti. At magpasensya sa mga tao sa paligid natin. Hindi natin alam ang bigat na dinadala nila. Bawat tao may laban na tahimik na pinipilit ipanalo. Sa maliit na kabutihan mo, baka mas gumaan ng mundo nila. Saludo sa lahat ng pamilyang lumalaban. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe. I-share mo na din kung saludo ka rin sa diskarte ng bawat pamilyang Pilipino. Sana mapulot mo rin ang inspirasyon at mga tipid tips na ito para sa pamilya, para sa kinabukasan. Hanggang sa muli!